Sino ba talaga ang tunay na bayani ng Pilipinas? Kapag naisip natin ang mga bayani ng ating bansa, agad na pumapasok sa isip natin ang mga pangalan: Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Ang kanilang mga mukha ay nasa pera natin, ang kanilang mga monumento ay nakatayo sa mga plaza ng ating bayan, at ang kanilang mga kwento ay paulit-ulit na sinasabi taon-taon sa ating mga silid-aralan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kwento ng kabayanihan ng Pilipinas ay mas malaki, mas malawak, at punong hindi mabilang na pangalan na nawala na sa paglipas ng panahon? Paano kung ang tunay na diwa ng tapang ng ating bansa ay hindi lang nasa malalaking kwento ng mga sikat na tao, kundi nasa tahimik at hindi pa nasasabing kwento ng mga ordinaryong Pilipino na gumawa ng mga pambihirang bagay? Ito ang mga lihim na binubulong sa ating mga probinsya. Ang mga aklat ng kasaysayan natin ay nagbibigay sa atin ng mahalagang balangkas para maunawaan ang nakaraan. Ipinapakita nila ang mga pangunahing tao at pangyayari na humubog sa ating kapuluan para maging bansang ito ngayon. Binibigyan nila tayo ng mga haligi ng ating pambansang kuwento, ang pagpapahayag ng kalayaan, ang mga sakripisyo sa Tirad Pass, ang galing ng ating mga propagandista. Pero, dahil sa likas na katangian nila, ang mga aklat na ito ay nagbibigay lang ng buwad, isang highlight reel ng isang mas komplikado at malawak na epiko. Madalas nilang pinapasimple ang kuwento para sa kalinawan, na maaring hindi sinasadyang mag-iwan ng mayaman at detalyadong kuwento ng kabayanihan na nangyari sa mga liblib na lugar, malayo sa sentro ng kapangyarihan at revolusyon. Ito ang mga kuwento na tunay na nagbibigay kulay sa ating kasaysayan ng buhay na buhay. Isipin ang napakaraming lokal na pag-aalsa na nangyari bago pa ang revolusyon ng 1876. Bawat isa ay may pinuno, isang lokal na datu, o isang matapang na babae, na nakakita ng mainhustisya ng kolonisasyon at nagpasya na lumaban, kahit na napakaliit ng pag-asa. Ang mga tao tulad ni Francisco Dagohoy ng Bohol o si Gabriela Silang ay minsan nababanggit. Pero paano naman ang kanilang mga tagasunod? Paano naman ang libu-libong kalalakihan at kababaihan na nagpatuloy sa mga rebelyong ito sa loob ng maraming taon, kahit dekada? Sa katimugang bahagi ng ating kapuluan, sa lupain ng Mindanao, ang kuwento ng paglaban sa dayuhang pamahala ay nagkakaroon ng kaiba at malakas na kahulugan. Matagal bago pa man naging pangarap ang katipunan, ang mga pinuno sa rehiyong ito ay bihasa na sa diplomasya, pakikidigma, pamamahala, mahigpit na pinoprotektahan ang kanilang pamumuhay. Kabilang sa mga pinakamakapangyarihang figura na ito ay si Sultan Muhammad Diptuan Kudarat ng Maguindanao. Ang kanyang kuwento ay higit pa sa isang makasaysayang salaysay. Ito ay isang alamat ng matibay na paninindigan at isang aral sa pagkakaisa. Ang kanyang pangalan ay maaring nasa isang probinsya at isang presidential award. Naghari si Sultan Kudarat noong ika-17 siglo. Isang panahon kung kailan agresibong pinalalawak ng Imperyong Espanyol ang kanilang sakop na kolonyal. Kaya bumuo siya ng mga alyansa, Sulu, Buayan, at nakipag-ugnayan din sa mga pinuno ng Animist at ng mga lumad ng Mindanao. Ang kanyang pamana ay hindi lamang tungkol sa galing sa militar kundi sa pagkakaisa. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang buhay espiritual at panlipunan ng ating mga ninuno, ginagabayan ng isang makapangyarihan at iginagalang na tao, ang babaylan. Kadalasan ay babae pero mayroon ding lalaki at iba pang pananaw sa kasarian. Tagapag-ingat ng mga lumang kuwento at tagapamagitan sa pagitan ng tao at espiritu. Sila utak at pundasyon ng kultura ng kanilang komunidad. Hindi lang pari, sila ay buhay na aklatan ng kaalaman, tagapayo, at, kung kinakailangan, matatapang na pinuno ng paglaban sa mga dayuhan. Para sa mga preleng Kastila, erehe at mangkukulam, at naging target ng kampanya para burahin ang katutubong kultura. Ngunit hindi lang basta nawala ang mga babaylan. Ang kanilang espiritu ay nananatili, nabubuhay sa ating mga tradisyon. Isang tao na nagngangalang Tamblot sa Bohol, isang babaylan, ang nanguna sa pag-aalsa noong 1621. Sila ay naging simbolo ng paglaban sa kultura, mga mandirigma na lumalaban gamit ang kapangyarihan ng kanilang paniniwala. Ang pagkilala sa mga babaylan bilang mga bayani ay mahalaga. Kapag naisip natin ang katipunan, madalas nating naalala ang matatapang na kalalakihan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Ang larawang ito ay hindi kumpleto. Sa likod ng mga lalaking ito, sa tabi nila, at madalas ay nangunguna pa sa kanila, ay ang pantay na matapang na kababaihan ng revolusyon. Hindi lang sila basta taga-suporta,
Sila ay mahalagang kasapi, stratehista, at mandirigma. Sila ang tagapagtago ng lihim ng revolusyon. Habang ang mga katipunero ay nagpupulong ng palihim, ang mga kabaihan ay may masayang salusalo sa harapan, panakip para ilihis ang Guardia Civil. Ang paglilinlang na ito ay nangangailangan ng tapang at pag-arte. Isang maling galaw ay maaring magdulot ng pag-aresto, pagpapahirap o kamatayan. Ang kanilang mga tungkulin ay lumampas pa sa simpleng panlilinlang, mga mandirigma, espiya, nars, mensahero at propagandista. Ang mga kababaihang tulad ni Teresa Magbanua, na kilala bilang Visayan Joan of Arc, ay mahusay na pinuno ng militar at nakakuha ng respeto ng kanyang mga kasamang lalaki. Pagpupugay sa mga ito, Gregoria de Jesus, Marina Dizon, Josefa Rizal, Teresa Magbanua, at ang di mabilang na iba pa na ang mga pangalan ay nawala, ay isang mahalagang gawain ng pagwawasto sa ating kasaysayan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tapang ay walang kasarian. Sa Marilag, at nababalutan ng ulap na kabundukan ng Northern Luzon, isang kakaibang kuwento ng kabayanihan ang naganap sa loob ng maraming siglo. Ang mga tao ng Cordillera, Ifugao, Kalinga, Bontoc, at iba pang natatanging grupo. Ang kanilang pinakakilalang pamana, ang kahanga-hangang Banawe Rice Terraces, ay patunay ng kanilang galing sa inhinyeriya at pagsasaka. Bumuo sila ng buhay na puno ng katatagan at kalayaan, sa gitna ng mga taluktok at lambak. Ngunit mayroon ding mahalaga, ang kanilang matinding at matagumpay na pagtatanggol sa kanilang lupain at kultura. Sa loob ng mahigit 300 taon, nanatili silang malaya mula sa mga Kastila. Ang mga Kastila, na inudyok ng pagnanais sa ginto at ganap na kapangyarihan, ay naglunsad ng maraming ekspedisyon sa Cordillera. Sa bawat pagkakataon, sinalubong sila ng madiskarte at walang humpay na pagtutol. Ambush sa makitid na daanan, nagpagulong ng mga bato mula sa mga dalistis at ginamit ang kanilang kaalaman sa kagubatan, lumitaw at maglaho na parang mga espiritu. Hindi ito basta karahasan, ito ay isang kalkuladong pagtatanggol sa kanilang mga tahanan, kanilang mga Diyos, at kanilang paraan ng pamumuhay. Ang kanilang mayamang tradisyon at sining, at ang kanilang kaugalian, kahit mga halimbawa na nilalabasan ng kolonyal na komentaryo, ay bahagi ng komplikadong sistema ng dangal at katarungan. Ang kuwento ng mga taga-Cordillera ay isang mahalagang kabaligtaran sa kuwento ng ganap na pagsakop. Ang kanilang pamana ay humahamon sa atin na palawakin ang ating kahulugan ng isang bayani, upang isama ang mga nagbantay sa katutubong kaluluwa ng ating kapuluan. Kung ang ating mga isla ay sagana sa mga kuwento ng kabayanihan, bakit marami sa kanila ang nananatili sa anino? Bakit ang ating mga aklat-aralin ay puno ng ilang pangalan taon-taon? Ang sagot ay masalimuot at nakasalalay sa tinatawag na politika ng pag-alala. Ang kasaysayan ay hindi lamang simpleng pagtatala ng mga katotohanan. Ito ay isang salaysay na binuo ng mga may kapangyarang sumulat nito. Ang pagpili kung sino ang aalalahanin at sino ang kalilimutan na impluwensyahan ng mga pananaw, agenda at mga pagkiling. Ito ay isang proseso ng pagpili, at sa pagpiling iyon, maraming bayani ang hindi maiwasang maiwan. Noong panahon ng kolonyalismong Amerikano, isang partikular na uri ng bayani ang itinaguyod. Mas pinaboran ng mga Amerikano ang mga personalidad tulad ni Jose Rizal, ang intelektual, ang reformista. Bahagya nitong minamaliit ang pagiging lehitimo ng mas radikal at armadong revolusyonaryo, tulad ni na Andres Bonifacio at Macario Sakay, na tinawag na bandido ng mga Amerikano. Malaki rin ang papel ng heograpiya at antas ng lipunan. Ang kasaysayan ay madalas na isinulat mula sa pananaw ng kabisera, ang Maynila. Katulad nito, ang mga kontribusyon ng mga mababang uri, magsasaka, mangingisda, manggagawa, na bumuo sa gulugod ng revolusyon, ay madalas na nakakaligtaan pabor sa mga edukado at mayayamang ilustrado. Ang pagkilala dito ang unang hakbang tungo sa pagbawi. Sadyang hanapin ang mga kwentong naiwan, tanungin ang karaniwang salaysay, at buuin ang isang mas inklusibo, mas tapat, mas nakaka-inspire na kasaysayan para sa lahat. Ang mga kuwento ng ating mga bayaning nakalimutan, Babaylan, Katipunera, Sultan Kudarat, Mandirigma ng Cordillera, ay hindi lang nagpapayaman sa ating kasaysayan. Nagdadala rin ito ng malalim at nakapagpapalakas na mensahe para sa atin ngayon. Ang pagiging bayani ay hindi lang para sa mga tanyag na tao sa kasaysayan. Lumalabas ito sa mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Paglilingkod, katapatan, pagmamalasakit, paglaban sa tukso ng korupsyon, at pagtulong sa kapitbahay. Isipin ang overseas Filipino worker na nagpapakahirap sa ibang bansa, tinitiis ang kalungkutan, at hirap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya.
Isipin din ang guro sa isang liblib na baryo na tumatawid ng ilog at bundok para maabot ang mga estudyante, digmaan laban sa kamangmangan. Environmental advocate na lumalaban para protektahan ang ating likas na yaman. Tinitiyak na magkakaroon ng susunod na henerasyon ng malusog na planeta. Artistang nagpapanatili ng ating kultura, mamamahayag na nagsasabi ng totoo, opisyal na pinipiling integridad kaysa personal na pakinabang. Ang diwa ng bayanihan, ang tunay na esensya ng pagiging bayani ng Pilipino, ay buhay na buhay, kakaisa pagkatapos ng sakuna. Ang pagiging bayani ay makikita sa mga gawaing maliit at tahimik, ang mga hibla na nagpapatibay sa tela ng ating lipunan. Hindi mo kailangan ng monumento o lugar sa aklat ng kasaysayan para maging bayani. Ang pagiging bayani ay isang pagpili. Ang mga tunay na bayani ay nasa paligid lang natin. Ang ating paglalakbay sa nakaraan ay nagpakita sa atin na ang kuwento ng Pilipinas ay parang isang baul ng kayamanan, at nagsisimula pa lang tayong tuklasin ang lalim nito. Ang mga pangalang kilala natin ay parang mga hiyas lang sa ibabaw, habang napakarami pang kayamanan ang naghihintay na matuklasan. Ang pag-alala ay hindi lang dapat iasa sa mga historiador at eskolar. Ito ay responsibilidad ng lahat, isang pambansang proyekto. Kausapin ang inyong mga lolo't lola. Tanungin sila tungkol sa mga kuwentong narinig nila nung bata pa sila. Anong mga lokal na alamat ang kanilang kinalakihan? Bawat pamilya ay may kasaysayan. Bisitahin ang inyong lokal na aklatan o munisipyo. Maghanap ng memoirs, talaan, o mga talaan na magbibigay linaw sa mga natatanging kontribusyon ng inyong bayan. Ang mga bayaning hinahanap ninyo ay maaaring ang inyong sariling mga ninuno. Dapat nating hikayatin ang ating mga guro at mga gumagawa ng kurikulum na tumingin lampas sa mga karaniwang salaysay at isama ang mayamang kasaysayan ng Mindanao, Cordillera, at iba pang rehiyon. Sa huli, ang pagpaparangal sa ating mga hindi kilalang bayani ay isang kilos ng pagpaparangal sa ating sarili. Kaya gumawa tayo ng pangako. Pangako nating pakinggan ang mga bulong ng nakaraan, hanapin ang mga nakalimutang pangalan, at sabihin ang kanilang mga kuwento ng may pagmamalaki. Dahil sa pag-alala sa kanila, hindi lang natin natutunan ang ating kasaysayan, ibinabalik natin ang mismong kaluluwa ng ating bansa. Ang kanilang mga kuwento ay nagpapaalala sa atin ng katatagan, pagkakaisa, at ang posibilidad ng kadakilaan mula sa bawat Pilipino.